Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 14. Minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon na isang dalagang Pilistia. Na siya'y umuwi, sinabi niya sa kaniyang mga magulang, "Mayroon po akong nakitang isang dalagang Pilistia sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa." "Bakit naman gusto mo pa sa angkan ng mga hindi tuling iyon, kapipili na mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan?" tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, "Basta siya po ang gusto kong mapangasawa." Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataon digmain ang mga Pilisteo. Ang Israel noon ay nasa sakop ng mga Pilisteo. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang kaniyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umungal kay Samson. Kaya't pinalakas siya na espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamagitan lamang ng kaniyang mga kaaway. Ang leon na para lamang isang batang kambing, ngunit hindi niya ito ipinalam sa kaniyang mga magulang. Pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap, lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok niya ng kaniyang mga kamay ang pulot at kinain, saka nagpatuloy sa kaniyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kaniyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit hindi nila alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kaniyang mapapangasawa, tulad ng kaugalian ng mga binata noon. Naghanda si Samson doon ng salo-salo. Nang makita siya ng mga Pilisteo, siya'y binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, "Mayroon akong bugtong. Kapag nahulaan ninyo bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang damit. Ngunit kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang damit." Sumagot sila, "Payag kami." Sinabi ni Samson, "Mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. 3 araw na ang nakaraay, hindi pa nila ito mahulaan." Nang ika-4 na araw, sinabi nila sa asawa ni Samson, "Suyuin mo ang iyong asawa para malaman namin ang sagot sa bugtong niya. Kung hindi, susunugin ka namin at ang iyong pamilya." "Inanyayahan ba ninyo kami para mamulubi?" Kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, "Hindi mo ako mahal. Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot." Sumagot si Samson, "Kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito ipinaalam sa iyo pa." Ang babae patuloy sa pag-iyak at panunuyo kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Kaya nang ika-7 araw, sinabi rin niya ang sagot sa bugtong dahil sa kakulitan nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kaniyang mga kaibigan. At bago dumilim ng ika-7 araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, "May tatamis pa ba sa pulot-pukyutan at may lalakas pa ba sa leon?" Sinabi sa kanila ni Samson, "Kung ang aking asawa'y di ninyo tinakot, hindi sana nalaman ang tamang sagot." At si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng kinuha niya
ang magagarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari, at ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 15. Hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing. Dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo, nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya. Maaari mo na siyang kunin. Sumagot si Samson, sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Pilisteo. Umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani na, kundi pati iyong hindi pa naaani. Ganon din ang ginawa niya sa taniman ng ulibo. Ipinagtanong ng mga Pilisteo kung sino ang may kagagawan niyon at nalaman nila si Samson sapagkat ibinigay ng biyanan niyang taga-Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya't pinuntahan nila ang babae at sinunog siya pati ang ama nito. Sinabi ni Samson sa mga Pilisteo, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Sila'y sinalakay niya at marami ang kaniyang napatay. Pagkatapos, umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etam. Isang araw, kinubkob ng mga Pilisteo ang Huda at sinalakay ang bayan ng Lehe. Nagtanong ang mga taga-Huda, bakit ninyo kami sinasalakay? Upang hulihin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin, sagot nila. Kaya't ang 3,000 kalalakihan ng Huda ay nagpunta sa yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Pilisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay. Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin, sagot niya. Sinabi nila, naparito kami para gapusin ka. Isusuko ka namin sa mga Pilisteo. Sumagot si Samson, payag ako kung ipangangako ninyong hindi ninyo ako papatayin. Sinabi nila, hindi ka namin papatayin, gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya't siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib. Pagdating nila sa Lehe, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Pilisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog. May nakita siyang panga ng asno. Dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Pilisteo. Pagkatapos, umawit siya ng ganito, sa pamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamagitan ng mga panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. Pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno, at ang lugar na iyon ay tinawag na burol ng panga. Pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw, kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito. Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehe. Uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sakop pa rin ng mga Pilisteo ang lupain ng Israel.